Welcome to Donmar TV News Channel. Natin itong issue pa rin sa nalalapit na halalan dahil mayroong isasagawang signing ngayon itong Department of Education maging ang Department of Science and Technology kasama yung COMELEC ngayong araw po yan. Kasama na rin dyan yung mga opisyal mula sa Department of Education at Department of Science and Technology para sa isasagawang ceremonial signing. Yung may kaugnayan yan sa halalan na 2022. Sa isang advisory, sinabi nga ng Commission on Elections na alas 2 mamayang hapon ang naturang aktibidad na isasagawa via Zoom. Magugunita na sa mga nakalipas na mga taon nga ay nakikipag-ugnayan kadalasan itong Commission on Elections sa DepEd at DOST para sa maayos na pagdaraos ng halalan. Noong nakaraang buwan lamang ay inaprubahan na ng COMELEC ang isang resolusyon na magtataas naman sa honorarium ng mga gurong magsisilbi sa halalan. Base sa COMELEC Resolution number 10727, ang mga guro na magbibigay ng mga election-related services ay entitled sa mga sumusunod na honoraria. Ang chairperson ng Electoral Board ay makakatanggap ng 7,000 pesos, habang ang Electoral Board members naman ay nakatakdang makatanggap ng 6,000 pesos. Ang DepEd Supervisor Official ay bibigyan naman ng 5,000 pesos, habang 3,000 pesos naman para sa mga support staff. Makakatanggap din ng 2,000 pesos na travel allowance ang mga chairpersons, gayon din ang mga miyembro ng Electoral Board at DESO at gayon din yung kanilang mga staff. Karagdagang 1,500 pa ang matatanggap ng DESO at kanilang technical support staff na may kaugnayan pa rin yan sa kanilang mga maaring gastusin sa nalalapit na halalan. So, saan isasagawa itong MOA signing ngayong araw? Para pa rin dito sa nalalapit na halalan itong DOST nga maging itong COMELEC. Kung sa advisory na binigay ng Commission on Elections, isasagawa daw ito via Zoom. So posible na simultaneous itong gagawin na dito sa opisina ng Commission on Elections sa Intramuros, Manila, din sa kagawaran ng edukasyon na doon naman sa bahagi ng Pasig City at sa DOST. Posibleng ganoon yung magiging sistema. Hindi kaya ay maaaring pumunta rin dito mismo sa may tanggapan ng Commission on Elections yung mga opisyal ng dalawang iba pang mga kagawaran upang sa gayon ay maisagawa nga itong ceremonial MOA signing mamayang alas 2 ng hapon. Siguro mahalaga yan dahil magre-retiro na yung tatlong commissioners ng Commission Elections ay makakapagpirma pa sila dito sa MOA nga na isasagawa mamaya. Oo, mahalagang kasi posible nga pagkatapos nga din ito ng ceremonial signing, baka magsimula na rin yung training ng mga board, yung mga guro na magsisilbi para sa nalalapit na halalan upang sa gayon matiyak na maayos yung pagdaraos ng halalan na 2022. Walang kasinungalingan, pawang puro katotohanan lamang. Ito ang naging komento ng marami sa ating mga kababayan matapos ngang mapanood ang trending video ni Boy Abunda Channel sa kanyang YouTube channel matapos nga di umano niyang makapanayam ang presidential aspirant na walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. at ilahad nito ang kanyang samot-saring emosyon patungkol sa paninira sa kanya maging sa kanyang buong pamilya. Hindi nga daw maiiwasan ng dating senador na si Bongbong Marcos Jr. na maiyak at magkaroon ng emotional na pahayag patungkol sa ilang mga akusasyon na patuloy na ibinabato sa kanya para di umano'y masira ang kanyang pangalan upang hindi na siya manalo pa sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas sa darating na 2022 national election. Marami sa kanyang mga kalaban sa politika ang pilit na hinahatak siya pababa para matanggal sa kanyang pangalan o matanggalan ang kanyang pangalan sa darating na 2022 national election. Ngunit sa lahat ng pinupukol sa kanya ay ni isang beses ay hindi nito nagawang gumante, sa halip ay dapat lang daw makisa ang mga Pilipino dahil pare-parehas lang daw tayong maghingiti o pares-parehas lang daw tayong minimiti na para sa Pilipinas. Ito ang pagkakaisa at tuloy-tuloy na kaunlaran para sa madla. Ito ang mainit na balitang umani agad ng samot-saring komento at papuri mula sa marami sa ating mga kababayan. Malami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinahing at komento sa mundo ng social media. Di mo na itanong na isa ka rin ba na naluha at muntik nang maiyak sa naging pahayag ng dating senador si Bongbong Marcos Jr. matapos sa naging panayam sa kanya na nag-iisang king of talk na walang iba kundi si Boy Abunda na walang paligoy-ligoy na isa-isang sinagot ng dating senador si Bongbong Marcos Jr. ang lahat ng akusasyon sa kanyang nagawa ng mga kalaban nito sa politika para lamang sirain ang kandidatura ng nasabing dating senador. Sa kabila ng lahat ng mga ginagawang paninira sa kanya ay tumatak sa marami sa ating mga kababayan na naging pahayag ng former senator ng kahit anong paninira pa ang gawin sa kanya maging ang kanyang buong pamilya ay hindi di mo na ito gagante sa kahit na sino man. Dito na bumilib ang marami sa ating mga kababayan at sinabi na nila online ay hindi na di mo na nakapagtataka kung ang majority ng taong bayan ay pipili ng dating senador na si Bongbong
Bongbong Marcos Jr. bilang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas. Ayon nga di mo sa naging pahayag ng dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa King of Talk na walang iba kundi si Boy Abunda. Always classy, never trashy, and a little bit sassy. Here's an excerpt from the 2022 presidential one-on-one interviews with Boy Abunda featuring former Senator Bongbong Marcos Jr. Boy Abunda asked a question, Senator Bongbong, bakit hindi dapat iboto si Vice President Leni Robredo? And Bongbong Marcos Jr. answered, are you going to ask me this on each presidential candidate? And Boy Abunda responded, yes. And Bongbong Marcos answered again, well, I'm very hesitant to answer that because I do not believe and I do not indulge in the negative campaigning, but I will go this far and I will say that I believe that one of the other candidates have yet come to the conclusion that unity ang pagkakaisa ang ating pangangailangan at doon magsisimula ang ating pagbalik dito sa crisis ng pandemya. Boy Abunda added, so that is your answer to Mayor Isko, Senator Lacson at Senator Pacquiao. Bongbong Marcos responded to all of them because they have not seen that unity is a critical part, then they have not been able to come up with a specific program, detailed program for what we will do in the next years to recover. Hashtag MOFS, hashtag Uniteam BBM Sara, hashtag Uniteam and co. Kaya't hindi na daw di mo nakapagtataka na maging ang kanyang anak ay panganay na walang iba kundi si Congressman Sandro Marcos ay isa rin sa mga politikong nabighani sa mga naging pahayag ng kanyang ama matapos ang one-on-one talk with Boy Abunda at mahigit sa 4 na milyong views na nga ang inabot nito ang nasabing video upload na YouTube channel ng Asia's King of Talk na mapagsahanggang ngayon ay naging isa sa trending topic sa mundo ng social media. Ayon nga mismo sa naging pahayag ni Sandro Marcos, to call myself a proud son right now would be an understatement. Thank you Sir Boy Abunda and DZRH for having my dad. Hashtag go BBM and go. At tulad ni Sandro Marcos ay milyong-milyong Pilipino nagpapasalamat ngayon kay Boy Abunda dahil sa kanyang ginawang panayam sa ama nito na si Bongbong Marcos Jr. na nakapagbigay ng nakapagbukas ng kaisipan ng maraming mamamayang Pilipino kung sino ang dapat nilang iboto at suportahan sa darating na 2022 national election. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ang samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas sa kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, I can see and feel his sincerity, no hates blaming but always focusing on solution, national building and unification. Ay naman kay Ania Lorese, from Miss Universe interviews to presidential interviews, on point and realistic. Thank you for this type of interview. Tinataas mo Tito Boy ang kalidad ng pagpili ng presidente ng mga Pilipino. Salamat. Ay naman kay Iniesha J, Bongbong Marcos really solution based on his right that the corruption is a human condition, so we need a leader who is a good judge of the character and will lead by being a great example. Looking forward to the other candidates interviews, vote wisely. Ay naman kay Merna Sakasan, there's no wasted time po Sir Bongbong Marcos. You answer the questions to the best of your ability and humility. Salute you sir. Thanks Sir Abunda for this. Ayon naman kay MJ, just an observation. He knows what he's saying. Di yung magsasabi lang ng generic answer. From a presidential boss, may sagot, explanation and feasible ang suggestion. God bless us all. Ayon naman kay Marie Semeni, so positive, no pointing on fingers, focus on the solution rather than dapat sana ganito ang ginawa attitude. Kudos Bongbong Marcos, so far so good. Ay naman kay Berto, watching this interview with my Filipina wife and I can say that this guy has the knowledge of local and global problem. Also he's honest and not a sarcastic his answers. And I'm also amazed that he's intelligent. His plans will benefit the Filipino people. I'll rate him 10 by 10.
Ay naman kay Merly Teka Bangayan, no doubt to hesitation. I am sure because of this interview, my vote is for Bongbong Marcos already. He answered clearly and distinctly the questions related to the problem of our country. We are so proud of you, Bongbong Marcos Jr., our next president. Thank you, Boy Abunda, for this interview. This is a big help for people who don't know yet who they will vote for the president. God bless us all. I am kay Zara. Bongbong Marcos answered all questions were on point, clear and direct. What a bright person and resolute in thinking. Very, very, very deserving to be elected the highest position in the land. Bongbong Marcos for unity. Bongbong Marcos for progress. Bongbong Marcos for President 2022. Let's pray to God. And kung mapagsa hanggang ngayon ay proud na proud pa rin ay hindi maitatago ni Sandro Marcos ang kanyang kagalakan na marami sa ating mga kababayan naniniwala na wala ng iba kundi ang nag-iisa lamang ang dapat na maupo bilang ika-17 presidente ng Republika ng Pilipinas. Dahil sa viral video nito ni Boy Abunda ay naniniwala ang marami sa ating mga kababayan na tanging ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. lamang ang nag-iisang politikong karapat dapat na maging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kasi ayon di mo sa marami sa ating mga kababayan ay siya lamang nag-iisang politikong may kakayahan na ipagpatuloy kung anuman ang mga magagandang nasimulang proyekto ng kasalukuyang pamahalaan na pinamumunuan ngayon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na talaga naman nakakatulong sa marami sa ating mga kababayan at siya lamang may kakayahan na isa katuparan ng huling habilin ng kanyang yumaong na ama na walang iba kundi si former President Ferdinand Marcos na make the Philippines great again. At yun na nga mga kabanat, ano na ang masasabi mo? Kung kayo ang tatanungin na ang masasabi mo sa naging balitang ito, kung saan nagpasalamat di umano ang anak ng dating senador si Bongbong Marcos Jr. na walang iba kundi si Congressman Sandro Marcos sa Asia's King of Talk na walang iba kundi si Tito Boy Abunda, matapos nga hindi mo nagiging fair ito sa lahat ng kanyang mga tanong during one-on-one presidential talk with dating senador na si Bongbong Marcos Jr.